Australia mga kapatid, bibigyan ang Pilipinas ng teknolohiya para makatulong sa atin na malaman yung mga nakakalat na banta sa palibot ng ating bansa. Mga tol, pag-usapan natin to, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on a red block. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, good news dahil ang ating mga sundalo, ang ating hukbong sandatahan ay hindi tumitigil bagamat tahimik sila mga tol, no? Hindi sila nakikialam sa bangayan, sa mga patotsadahan ngayon na nangyayari pero hindi nila pinababayaan ang seguridad ng ating bansa. No, in fact mga kapatid, is mas lalo pa nilang pinaiigting ang kooperasyon natin sa iba nating mga kapanalig na bansa. At eto nga mga kapatid, no, Amerika at Australia ay nagtutulungan para mapalakas palalo ang depensa ng ating bansa at magbibigay ang Australia mga tol ng teknolohiya na makakatulong sa atin para makita natin, malaman natin mga kapatid yung mga banta, yung mga threat na nakapalibot ngayon dito sa loob ng ating teritoryo o sa loob ng ating soberanya, no? Etong balitang ito ay mula rito sa PTV Philippines mga kapatid, no? Samahan ninyo ako, bibigyan natin to ng reaction. Pero bago natin to simulan, syempre huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre, kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan at kasama na talaga nabubuksan ng kaisipan tungkol sa kung ano ba talaga ang totoong ipinaglalaban ng ating bansa. Alright, huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Paiigtingin ba ng Pilipinas ang ugnayan nito sa iba't ibang mga bansa pagdating sa larangan ng depensa? Kabilang narito ang Australia na nakatakdang magbigay sa ating bansa ng teknolohiya para mapataas ang ating kakayahang matukoy ang mga banta sa ating karagatan. Para mapataas, no? Meron na tayong kakayanan pero para mas ma-improve pa natin yung ating kakayanan na matukoy yung mga banta, no, sa ating karagatan. Ulat ni Clazel Pardilla. Palalakasin pa ng Pilipinas, Amerika at iba pang katuwang na bansa ang pagpapatatag sa kooperasyon sa depensa at pagpapanatili sa seguridad sa Indo-Pacific region ngayong taon. Sa gitna ito ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Naalala ko yung sabi ng mga pro-China. Ang Pilipinas daw ay nadadamay lang. Ang totoong magkaaway daw talaga rito mga tol is yung China at saka Amerika. Kumbaga naiipit lang daw tayo. Imagine mo mga kapatid yung sinasabi nila. Ha? Ibig sabihin pala, yung China at Amerika lang talaga nag-aaway. Nadadamay lang tayo kasi nandirito ang Amerika. Ha? Eh di ba mga kapatid, kaya nga tayo nadadamay kasi yung ating EEZ, yung ating 200 nautical miles exclusive economic zone ay inaangkin ng China. At kaya nandirito ang Amerika is para tulungan tayo na maipagtanggol, madepensahan yung EEZ natin. Pero ang gustong palabasin nitong mga pro-China is nag-aaway silang dalawa, itong Amerika at China, at nadadamay lang tayo. Imagine that mga tol. Kaya ang gusto ngayon mangyari nitong pro-China is umalis dapat yung US para wala daw gulo. Ang sa atin naman, pag umalis ang US, sinong tutulong sa atin para madepensahan natin yung ating soberanya? Diba? Eto nga papalakasin ng Amerika, ng Australia at ng iba pa nating kapanalig na bansa yung kakayanan natin para matuko yung mga banta sa loob ng ating soberanya. So kung paaalisin natin sila at maniniwala tayo sa mga pro-China na sila ang kaaway, na dadamay lang tayo, so ngayon magiging dominante ngayon lalo rito ang China kasi wala na tayong kakampi. Kikita nyo mga tol kung paano nila baliktarin yung istorya para lang magtagumpay yung kanilang mga plano. Talagang willing silang ibenta yung bansa natin no? Ay naku po. Napatuloy na inaangkin ng China. Ayon sa Philippine Navy, nasa 500 aktibidad ang isasagawa ng sandatahang lakas ng Pilipinas
katuwang ang Estados Unidos. Nakapaloob ito sa Mutual Defense Board, Security Engagement Board na nakatuon sa bilateral planning at military training. Magkakasari ng mga air engagement. Halimbawa niyan ang pinagsama-samang pagpapatrolya sa himpapawid upang paigtingin ang komunikasyon, radar capabilities at tactical response. Nice. Kasama rin ang iba pang malalaking military exercises na lalo pang uhubog sa kakayanan ng AFP sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Ayan o, kita mo, nalalo pang huhubog sa AFP sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Kasi mga kapatid, hindi naman nalingid sa ating kaalaman, di ba? Wala ang Amerika, Pilipinas lang ang nandiyan dyan, wina-water cannon yung mga barko natin, nire-radio challenge tayo, wina-water cannon maging yung mga maliliit na bangka ng mga mangingisda. Ngayon, paano natin paniniwalaan yung sinasabi ng mga pro-China na nadadamay lang daw tayo? Saan tayo nadadamay? Diba? Yung China at Amerika, oo, alam nating naglalaban yan sa ekonomiya nila. Magkaaway talaga yan. Naglalaban sila kahit nagkakamayan si Trump at saka si Xi Jinping. Mga plastikan lang yung mga yon. Mga tol, politika yan eh. Diba? Pero paano tayo nadadamay kung mismong ipinaglalaban natin is inaangkin nga nitong China? Di ba nga meron na nga tayong 2016 Arbitral Award pero ayaw nilang kilalanin? So anong kinalaman ng Amerika doon kung ayaw kilalanin ng China etong 2016 Arbitral Award? O sasabihin naman ng iba dyan, di, maka-Amerika ka lang. O eto na nga, tanggalin natin yung Amerika, alisin natin yung Amerika. Magbabago ba yung katotohanan na yung West Philippine Sea kasama doon sa 10-dash line ng China na inaangkin nila? Magbabago ba yun? Diba hindi? Kasi nga matagal na yang inaangkin ng China kahit nga nakapirma sila dun sa UNCLOS at sinasabi na nga dun sa UNCLOS every coastal state, every state ay merong 200 nautical miles EEZ. Ayaw tanggapin ng China. Sila, nag-e-enjoy sila doon sa EEZ nila habang gusto pa rin nilang enjoyin, gusto pa rin nilang pakinabangan yung EEZ na natin. Gusto nilang makuha yung mga gas, langis, mga isda at kung ano-ano pang mga land features dito. In fact, mga kapatid, di pa nga sila kontento nagtayo pa sila ng mga artificial island. Di ba? Kaya nga mga kapatid, etong makikipag-alyansa natin sa ibang bansa, like for example Australia, di ba? Hindi dahil magkaaway sila ng China, kumbaga nagmamagandang loob sila sa atin, tinutulungan nila tayo para tayong isang maliit na bansa, mahirap, is magkaroon ng kakayanan para maipagtanggol natin yung sarili nating interes. Di ba? Meron tayong interes dito. Hindi tayo nadadamay lang na dahil sa wala. No? Tuloy natin. MDBSEB activities are designed to improve the overall capability of the armed forces, first and foremost as a fighting component of the Philippines. Secondly, to allow us to be able to integrate closer with our treaty ally. And thirdly, to operate in a multinational environment. We now have the opportunity to be able to have hands-on training on modern weaponry. Paiigtingin din ng Australia ang defense cooperation nito sa Pilipinas. Layo nitong mapalakas ang kakayanan ng Pilipinas na mag-operate sa sarili nitong mga base militar at tumulong sa pagpapaunlad ng infrastruktura ng sandatahang lakas. Nice. Magbibigay din ng Australia ng mga teknolohiya na magpapataas ng maritime domain awareness o kapabilidad ng bansa na matukoy at maunawaan ang mga nangyayari at posibleng banta sa karagatan. Ayaw ba natin yon? Diba? Ayaw ba natin yon? We're also giving them equipment. We've provided $1 million worth of drones last year. We made a commitment to provide another $3 million worth of drones and underwater technologies. Underwater technologies. We made a commitment to provide another 3 million Australian dollar worth of drones and underwater technologies. Giit ng Australia, mahalaga ang mga hakbang na ito bilang tugon sa mga nakababahalang kilos ng China
sa West Philippine Sea. Again, mga kapatid, para sa China, tayo ang nagsisimula ng gulo, tayo ang nag-i-intimidate sa kanila, tayo ang nananakot sa kanila, tayo ang gumagawa ng away sa kanila. Yun ang naratibo nila, mga tol. Pilipinas nagpapakalat ng mga misinformation para daw siraan ng China. Samantalang, mga kapatid, alam naman natin yan, di naman mga AI yung mga video, di naman mga AI yung mga report, di ba? Nakikita natin kung paano nila tayo itinataboy sa sarili nating easy. Pero sila pa, sabi nga ni Senator Raffy Tulfo, sila na ngayon ng water cannon, sila pa yung sensitibo. There will continue to be maritime cooperative activities, and we continue to have conduct exercises, whether here or in Australia. Australia will be participating in Baikatan this year. So there's a range of practical training and exercises, as well as public statements where necessary when we are confronted with, or will confronted, or jointly or individually confronted with concerning behaviour in the South China Sea area. 75% ng kalakalan sa pagitan ng Australia at Pilipinas ay dinadaan sa karagatan. Kaya itinuturing ng Australia ang South China Sea bilang kritikal na daluyan ng pandaigdigang kalakalan, hindi lamang para sa rehiyon, kundi para sa buong mundo. Patuloy ring isasulong ng Australia ang posisyon ng Pilipinas sa freedom of navigation. Umaasa rin ito na makabubuo ng isang batibay at dekalidad na Code of Conduct sa South China Sea na nakaangkla at naayon sa international law. Agreements Yung Code of Conduct na yun, syempre, kung paano resolbahin sa mahusay na paraan, sa mahinahong paraan, yung mga sigalot dito. Kasi aminado tayo, mga tol, marami diyang mga dispute. Marami kasing claimant, mga kapatid, nagkakaroon ng mga overlapping. Dun sa kabuuan ng bawat exclusive economic zone, hindi naman lahat yun is buong buo yun is may dispute, mga tol. Doon lang sa mga maliliit na bahagi na nag-overlap at ganun din sa mga land features na inaangkin ng maraming bansa. Pero nga, dahil nga hindi naman sila agresibo at hindi rin naman agresibo ang Pilipinas, nagkakaroon din tayo ng mahusay na pag-uusap. Bagamat dati may mga ilang insidente na nagkaroon ng putukan, nagkaroon ng talagang sagupaan, is hindi naman na lumala. Unlike ngayon, 'di ba? Parang in a daily basis napapanood natin, 'di ba, nakikita natin na sobrang masyadong agresibo etong ginagawa ng China. Kaya nagkakaroon ng patotsyadahan nagkakaroon ng bangayan, mga tol. Kasi yun na lang ang magagawa natin. Ilahad, ipakita sa international community, sa ating mga mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng Transparency Initiative ng PCG. 'Di ba, nagsasama sila ng mga media para ma-videohan, ma-document yung ginagawang pang-water cannon ng China at maipakita sa publiko, mga tol, na ito yung problema natin 'Di ba? Hindi tayo nang aaway. Dumidepensa lang tayo. Pero ang naratibo kasi ng China, tayo daw yung troublemaker at ini-intimidate daw natin sila. Yun ang problema. So ang nagagawa ngayon ng Pilipinas, mga kapatid, sumasagot lang. Ipinapakita sa kanila na hindi kami ang problema rito, kayong problema rito dahil ayaw nyong irespeto yung karapatan namin. Diba? Enhance international observance of international rules and norms. But we hope it's going to be a high quality agreement, and hopefully it reinforces the centrality of UNCLOS in terms of it resolving maritime issues. So that's what we're hoping for. Again, maraming salamat sa Australia, sa Japan, sa Amerika at sa iba pang mga bansa na sumusuporta sa ipinaglalaban ng Pilipinas. Again, hindi tayo, mga tol, naghahanda para sa gera o manggegera tayo. Hindi ganon. Pero sabi nga, kailangan nating palakasin, kailangan nating patatagin ang ating puwersa para maiwasan natin, mga tol, o ma-deter natin, mapigilan natin yung pangharas ng ibang bansa o yung mismong gera. No? Hindi tayo papunta doon, mga tol. No? Ipinagtatanggol lang natin yung ating soberanya. Bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D.
Peace out.